Unang challenge po namin, akala po namin sapat na yung money so hindi po yun parang issue. Aha. But then, ang unang challenge po namin was naloko kami ng contractor. Sapat or yung malaki na. Kasi po 'di ba parang pag 7 figures, pag akala mo ang yaman mo na, 'di ba? Parang gano'n. Pero nung bumalik po ako dito sa Pilipinas, na-wipe out po yun. Parang ayoko naman mag-register ng isang business na alam kong hindi ko naman gagamitin. Na sa season ko po ngayon, masasabi ko po na hindi na ako mag-isa. Okay, so Miss Trixie, kumusta? Better than good, Kuya E. Yes, so para sa ating mga audience, ano yung iyong business ngayon? Ako po ay isang cafe owner. Mhm. We called it Disciple Brew. Okay. Located po siya sa Eaton Century sa Quezon Avenue. Dito lang po sa Quezon City. Malapit lang. Okay. Yes. And before nitong business na to, ano yung background mo before ka umabot sa ganitong klase ng business? Ayan. Hindi niyo po kung tatanong niyo nga po. Ako Oo. po ay nurse talaga. Okay. Ang layo po, no? So, naging Uh-huh. cafe owner. So, ako po isang nurse na trinay po yung luck Aha. sa pag-iibang bansa. So nag-OFW ka? Yes, Okay. nag-OFW po ako for 5 years. Mhm. Almost 5 years sa Singapore po. Okay. So, nag-try po ako maging nurse doon. Unfortunately, talaga po siguro hindi para sa akin. Pag po pala, gusto mo maging nurse doon, hindi ka po agad nurse. Okay. So, kailangan mo muna mag-exam, nga ganyan. So, parang mababa pa po sa caregiver yung magiging role mo doon kapag pumasok ka po sa hospital. Kasi hindi nila ina-accredit yung Yes. mga achievements mo sa Philippines, ganun ba yun? Yes Okay. po. So back to zero ka pagdating Parang doon? ganon. Hindi Okay. po back to first step but zero po talaga. Okay. And then, nung nandun na po ako, akala ko yung 1,350 Singaporean dollars. Di ba, hindi ko po makakalimutan. Memorize, Kasi okay. unang sweldo po yun eh. Oo. Akala ko po malaki. Oo. Kasi syempre, pag kinompute mo po dito, di ba? Oo. Pero nung dumating po ako doon, kalahati po nung 1,350, pambayad lang po nung bed space. Wow. As in, bed space. Di ko pa po sariling kwarto. Okay. Bed space lang. Sabi ko, Lord, hindi po pwede na ganito. Oo. Kasi may utang pa ako sa Pilipinas, yung pang placement fee ko, tulungan ko pa yung parents ko. So, ang nangyari po nun, lumipat po ako, retail, Mhm. Uniqlo. Okay. Ah, Sa sorry, Singapore sorry. or Oo. dito? Retail, Sa doon po sa okay. Singapore. Okay. So, layo pa maging nurse, naging Oo. retail associate po ako Oo. dun sa store na yon. Aha. And doon po nag-start. Natuto po ako magbenta. Natuto po ako ng work ethics ng mga Japanese. Mm. Kasi grabe po talaga yung work ethics ng mga Correct. Japanese diba? Yung mga 5S ba yun? Na standards nila? Yes, Oo, so oo. sobrang po sila, like very strict when it comes to attendance. Aha. Dito po sa Pilipinas, 'di ba, sanay tayo na pag sinabing 3 o'clock on the dot. Doon po hindi. Pag dumating ka ng saktong 3 o'clock, late Late ka na. Oo. So doon ko po yung natutunan, yung pag po nila, yung tamang Mhm. pagtupi ng mga damit, ganyan. Mhm. And then, syempre po, hindi ko rin naman po pinangarap na parang forever akong OFW. So, syempre, nag-pray po tayo, better opportunities, Mhm. no? Then, yung husband ko po, we decided to go back po sa Pilipinas for good. Mhm. Kasi nga po, mag-start na kami ng family. Mhm. But then, akala po namin, yung naipon namin sa pagiging OFW,
sapat or yung malaki na. Oo. Kasi po, di ba, parang pag 7 figures, pag akala mo, ang yaman mo na, di ba? Parang Oo. ganun. Pero nung bumalik po ako dito sa Pilipinas, na-wipe out po yun. Wow. Kasi, yung anak ko po, na premature, Oh. he was born at 31 weeks. So, Okay. 7 months. Tapos, he need to stay po sa NICU ng 46 days. Ang tagal, Ang ah. tagal Okay. po. So, alam niyo naman po dito sa Pilipinas, yung healthcare sobrang mahal. Oo. So, na-wipe out po yun. And then, nung time po na, yun nga po, nagkaanak na kami, dun po ako nag-start mag-online business. Yan. So, nag-Lazada po ako. Mhm. Ayan, kung ano-ano po mga binagbebenta ko. Kasi nga po parang for me, going back to corporate world is not really an option. Because nasanay po ako sa magandang transportation Sa sa Singapore. Singapore. Oo. Ito po, grabe, parang kapasok ka pa lang, hulas ka na. Yung parang nga nila, mandirigma po talaga, diba? So, tapos nga po, yung traveling time, sobrang ubos po yung oras. So, sabi ko, mag-business na lang po ako. And then, that's 2015 until mag-pandemic po. So, nung pandemic, ito po talaga, alam ko, prepare ako ni Lord. Na buti na lang pala, naumpisahan ko po mag-online selling ng maaga. Oo. Because nung nagkaroon na po ng pandemic, that's the only time na yung mga tao nag-aaral. Paano ba yung e-commerce or yung online selling? Correct. But ang galing lang po talaga ni Lord na pine-prepare na pala 5 niya years ako. ahead ka na. Yes. Oo. Kaya po nung time ng pandemic, nag-try po ako mag-share sa mga tao how to do dropshipping, ganyan. But also, during pandemic po, dun po yung mga kaibigan ko po, meron na mga relatives, friends, mga kakilala na depressed, anxious because of uncertainty due Yes. the pandemic nga po. But as a Christian po, and merong utak entrepreneur, nag-iisip po ako, ano kaya yung pwede kong product na I can also share the gospel without being preachy or yung churchy. Kasi po, Correct. 'di ba, not everyone naman ma-appease sila by just saying na, mag-pray ka lang, hindi ka pabayaan ni Lord. Madali lang po yun sabihin, but for someone who really don't know God, Correct. hindi po nila ma-absorb yun. Oo. So, nag-isip po ako na paano. And, yun, dun ko pa naisip na yung kape. Okay. Dun po nag-start yung Disciple Brew. I have this concept in mind that each variant ng coffee, ipapangalan ko po sa bawat disciples. Sa bawat, so, inaral ko po yung bawat character ng disciples and yung characteristics naman po ng variants ng coffee. So, yan, pinag-pair-pair ko po sila. So, yan. Ito yun. Yes. Ito yun. Yan po yan. So, we have 12 variants po niyan. So, for example po, ayan, si Benguet Blend. Ayan, si Peter. Yan. Si Peter ang Benguet na blend. Yes, opo. Ang galing, Then, Si yan, Bartholomew ang Baileys Baileys Irish Irish po. Cream. And then, Si ayan, si Thomas. Thomas. Ang UST ay Arabica. Arabica. So, yan po. And, maybe you're asking, sino po, like, madami nagtatanong sino si Judas dyan Oo. Kasi So, kailangan 12 eh. Opo. Oo. So, ano po, bili na lang kayo na joke. Siya po si Butterscotch. So, maybe you're wondering, bakit Butterscotch? So, pag narinig po kasi natin yung Butterscotch, ano pong naisip ninyo? Ang naisip ko yung dessert di ba? Dessert, Na matamis. Parang cake. Oo, Yes, matamis. Oo. But then, yung coffee po namin na Butterscotch yung flavor, matamis siya sa umpisa, pero nasa dulo po yung Bitterness. tapang. Yes. Yung tapang. Matapang po siya. Hindi po okay. siya matamis. So, parang may... Parang ano, Judas. parang, yun nga, parang nitridor ka nung lasa. Parang ganon. Okay. Yeah, Okay, that's concept. how- Yeah. Okay. So, at first po, ang dapat pangalan niya is Hebrews. But then, yun nga po, meron na pong may-ari nung brand na yun. Oo. That's why, sabi ko, dahil nakapangalan naman sa 12 disciples, why not Disciple Brew? Because yung brew naman po, di ba, brewing, it means process po kasi siya. So, it's like
being a disciple or discipleship, Correct. it's also a process. Correct. So, ganun po yung gusto ko i-ano doon sa mga mabibigyan po ng gift box na yan. Galing. So nagsimula ka dito sa idea na yun nga, na may business ka, na may Christian values din, na nakakatulong ka sa iba, and at the same time, para siyang gift box siya talaga. Yes. Yeah, na merong mga verses, merong mga messages. Ang galing. Yes. So, ito yung start niya. Wala Yes. pa yung shop nung time na yan. Wala pa po. At nung time na sinimulan mo to, naisip mo na ba na balang araw magkakaroon ka ng shop or ito lang muna? Thank you po. Ang ganda po niyang tanong na yan talaga. Kasi tuwing may nagtatanong po sa akin yan, napaisip din po ako, saan ba nag-start yung desire ko to put up a cafe? Kasi ang layo po eh. Imagine niyo, nurse ako, nag-retail, online, tapos biglang traditional business. Tuwing babalikan ko po yun, naalala ko po nung nag-church pa po kami sa BGC, sa EN Fort. Sa paglabas po ng main hall ng church namin, meron pong coffee shop doon. Tapos parang nasabi ko, ay, ang ganda nito. Ganda ang concept nito. Paglabas mo ng church, may cafe. Tapos people can gather. Yung walang magpapaalis sa'yo kasi ang tagal niya na. Parang ganon. Tapos everyone is just free to sing, praise, ganon po. Sabi ko, ang ganda. Little did I know, nakatanim na po pala yun sa heart ko. Na yun po. And then, one time, talaga po parang, hindi ko, ang hirap po ipaliwanag, pero nangyari po yun sa akin na dumaan po siya sa mata ko. Okay. As in, dumaan. Vision. Like, ito, cafe, ito yung may ilalagay kang ganito yung mangyayari, ganito. Okay. Yung husband ko po, kinukwentuhan ko lagi ng ganon. So, syempre, hindi naman sasabihin ng asawa ko na baliw ka na yata eh. Pero siguro sa isip niya, ganang baliw na ba itong asawa Hindi ko? verbal. Hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin. Parang siya, okay. Ganon lang yun, di ba? He's very supportive po. Then, until we built na po yung Disciple Brew. And lahat po nung sinabi ko sa kanya, nung nangyayari na po, pinaalala niya sa akin na, mahal, di ba? Ito lang yung mga sinasabi mo dati. And it's really happening. Wow. So, kaya po pag tinatanong po ako, bakit nagkaroon ng Disciple Brew na cafe, I always tell them, it's really a calling na sinunod ko lang. Yes. Ganun po. It's all God's plan. Yes. And people can call me crazy po kasi talagang from e-commerce, dami po nagtatanong sa akin na, Trixie, okay ka na sa e-commerce eh. Bakit ka nag-traditional? Mas mahirap. Kasi po pag e-commerce, yung pera mabilis eh. Like may product ka, benta mo, mag-ads ka. Ito po, kahit mag-ads ka, ang laki na nung nagagastos mo. Mukha lang pong malaki yung kinita namin. Pero lahat po yan nasa expenses. Yung renta, Abonado yung sweldo. Yes po. Okay. So, yeah, ganun po siya. So, wait, itong gift box, anong year siya nag-start? 2021. Tapos yung cafe? 2023. So, 2 years after? Yes, and then the seed, prior pandemic po yon 2018. Okay. Natagal. And yung e-commerce mo, hanggang ngayon ba, meron pa rin? Wala na po. Nag-focus na po ako sa traditional na business. So, nung 2023, in-stop mo na yung e-commerce? Siguro po, I really stopped nung 2024. Okay. Kasi po, tinatry ko pa rin po na magbenta online para maraming stream of income. Yeah. Sabi nga po nila, the diversify. more, parang ganun. Pero, through my journey po, what I've realized is, mastery din. Parang, sabi nga po ng mentor ko, kung saan ka magaling talaga, ano yung gusto mong lumago, focused ka lang doon. Yes, correct. Kasi po, na-experience ko po na pinagsasabay ko po sila. Nakabaliw po talaga. Kasi magkaiba po sila eh. Wala naman po akong sobrang madaming tao na, i-assign kita rito. Ako po pa din lahat. Kaya po siguro hindi ko po siya kayang pagsabayan. Pero looking back,
masasabi ko po na okay lang naman. Kasi kahit wala po akong online na, ito po naman nabibenta ko pa rin dun sa coffee shop mismo Okay, okay. So, yun So po. itong gift box, binibenta mo rin online? Tama ba? Nung Um, nagsimula ka? Nung nag-start po namin yung cafe, Oo. yes po, nag-online pa rin po ako, but now, wala na. Mhm. Ang di ba po na, kung maalala niyo pa, sabi ko kanina, God prepared me nung nag-pandemic, na buti na lang alam ko na yung e-commerce. Yes. Ito po ngayon, I want to believe that God also prepared me to do another business sa ibang industry naman. Okay. Kasi po, yung mga platforms, yung online platforms po ngayon, Yung Lazada, Shopee, gano'n, yes, TikTok. naging okay. mahirap na rin po magbenta. Kasi dumami na bigla Dumami. yung mga And, nagbibenta. yes, and then yung mga fees, and then yung registrations, Yes. di ba po? And during that time po, wala pa po yung cafe, nagda-dropshipping po ako. Sa dropshipping, madali lang. Magsasubscribe lang ako sa isang dropshipping company. Tapos magkakaroon na ako ng access sa mga products Yes, nila. Hindi ko yes. kailangan ng registration and Oo. all. Basta benta lang, gano'n. Oo. So, nagkaroon na po ng time na naging mahigpit na po yung mga platforms. Oo. Kailangan may sarili ka ng registration. And in my mind, parang ayoko naman mag-register ng isang business na alam kong hindi ko naman gagamitin long time. So, doon ko po naisip na, God pala is preparing me din. Na buti na lang, may alam na akong ibang business. Kasi imagine niyo po, if ang alam ko pa ding gawin lang is online. Tapos naging mahirap. Oo. wala akong ibang Oo. alam. Back to zero ka ulit. Back to zero po uli. Oo. I mean, hindi naman po talaga zero because this time, I know how to do business. But siguro yung pag-transition, siguro mas nauna lang po ako kasi marami po akong kakilala nag-e-commerce na kasi nawala po talaga kasi di na nila alam ano yung gagawin nila. So yung iba po napunta na ng manufacturing, kung ano-ano na pong ginagawa ding businesses. So yun po yung na-realize ko naman po doon. Wow. And maraming mga ngayon din, ang dami rin nagtatayo ang mga cafe, coffee shops, di ba? Ano yung pinaka-challenge nung nag-start ka nung cafe? Madami po. Ano po talaga, akala po ng marami, no? Akala po ng mga, siguro mga audience natin na pag marunong kang, mahilig ka sa kape, okay na yon. Pero hindi po pala. Unang challenge po namin, akala po namin sapat na yung money, so hindi po yun parang issue. But then, ang unang challenge po namin was naloko kami ng contractor. Yes. So, Contractor ng? nung kasi re-renovate po yung Okay. yung store, Construction. yung construction Okay. po nung cafe. Okay. So, naloko po kami. As in, hindi na umpisahan. Oh. Pero nakapagbayad na po kami. And then, so, tinanay pa namin habulin, pero wala na talaga. So, yung alam niyo po yun, no? May nagsabi naman na sa'yo na maging maingat, prepared and all. Pero nangyari pa din. So, okay, naka-move on. Second contractor na. The second contractor naman po, naumpisahan. Pero sobrang binasta-basta. Alam niyo po yun yung mapinturahan lang to. Hindi mo alam kung talaga bang welder yung nagwo-welding. Yung mga ganun Maski po. pops na lang. Opo. So, hindi niya natapos. And we only have like 3 weeks to open. So, nakapangatlo, pang-apat na contractor pa po kami. Okay. So, Wow. yung unang Grabe. challenge. Sa umpisa pa lang, ha? Umpisa pa Hindi lang. pa nagbubukas yung cafe. Yes. Okay. And second na naging challenge po namin, eto na, doon na po namin na-realize yung financial. Kasi nga po, hindi namin na-foresee na may mga ganun mangyayari. Kasi nga, we trusted the first contractor. Na kung hindi po yung nagka-aberya, okay lang naman po sana lahat. Yun. Yung financial. Then third po na naging challenge, partnership. Yan po talaga yung natutunan ko na we started po kasi yung business with partners. Mga friends, yan. But then, nagkaroon po ng iba't ibang priorities. So, yun. Until yung from partnership, naging solo ko na lang po yung business. Okay. Kaya parang yung trabaho po ng 3-4 na tao. Ikaw biglang na. ako na lahat. So, yun po siguro yung naging challenge ko Okay. din talaga. Na parang,
kung sa e-commerce, kaya ko po yun gawin mag-isa. Oo. Pag nasa traditional po, hindi. Kasi madami po nangyayari sa kanya Aha. araw-araw. Yun po yung... And ano yung may sasabi mong naging breakthrough sa'yo dito sa business mo ng Disciple Brew Cafe? breakthrough. Yung breakthrough po kasi for me, hindi pa naman po siya yung monetary talaga eh. But then isa po siguro is nakakilala po ako ng mga tamang tao who will journey with me. And sa season ko po ngayon, masasabi ko po na hindi na ako mag-isa. Kasi po when I'm starting Disciple Brew, I really felt na parang mag-isa lang po ako. Oo. Tapos So, clueless ka dun sa business na yun. yeah, everything I'm figuring out everything. Oo. Yun po. Dumating pa po yung time na I have this anxiety na diagnosed ako with anxiety disorder. Kasi sobrang parang mababaliw ka talaga. Okay. Parang ganon. But then, yun po siguro. And then, ngayon po, no, if dati parang struggling, ngayon po marami pa rin pong challenges. But what I can say is that I already gained the experiences na kailangan ko para kung may mangyayari po uling mga ganong aberya. Hindi na po ako yung panic mode. Oo. Kasi po dati pag sinasabi ng mga barista ko na, ma'am, may nasira pong ganito. Ha, ba't nasira? Di ba? Siguro di niyo iniingatan. Yung madami kasi nasabi. But ngayon po, pag sinabi nila, ma'am, nasira yung induction, okay, sige, kamusta kayo? Okay naman ba? Makakaluto pa rin. Mas kalmado na. Relax na. Yes. Okay, So, okay. I think I can call that already a breakthrough. The experience. Yun ganun. Wow. And the knowledge that I gained po. Galing, galing. And ito yung mga sample na ng Disciple Brew na drinks. Yes, sakto sa tag-init. Sakto sa tag-init, no? Yeah, that's our At apple masarap. black tea. Apple Yeah. black tea, wow. Thank Masarap, malamig, di ba? Sakto ngayong mainit na panahon. Yes, salamat po sa aming mga barista. Yes, and very, very insightful no yung discussion natin ngayon. Ang dami kong mga natutunan, ang daming mga learnings na kahit nag-start ka as a nurse, no, at tinry mong tahakin yung career na pagiging nurse at hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad pa, Yes po. no? May iba pa rin talaga yung expectation doon sa actual na nangyayari. Tama. And yung maganda doon sa experience mo, hindi ka nag-stop na mag-explore ng ibang opportunities. Tama po. No, na ginawa mo, nag-retail ka dahil yun yung available na opportunity that time. And naging blessing in disguise siya dahil from that experience, doon mo natutunan magbenta. Yes. Which is very important sa bawat business. Correct. 'Di ba? Kasi kung hindi ka marunong magbenta, tapos pumasok ka agad sa business, wala kang benta talaga. Tama po. Walang income, walang sales, and yun yung lifeblood ng bawat business. Correct. Kaya very important talaga yung skill na marunong ka magbenta, and you can get that from maybe trainings or experience gaya nung nangyari sa'yo na na-employ ka sa isang retail shop at hindi lang basta-basta retail shop, multinational, Japanese, 'di ba? Yes. Quality control talaga Yes. na shop. And nung bumalik kayo dito, you started e-commerce, no? Again, exploring kung ano yung available na opportunity. Yes. And habang ginagawa 'yan, following as well kung ano yung direction dinigad. Yes. No, na yung mga binibigay sa yung mga advice, yung mga doors na nag-o-open, Yes. just follow and 'di ba, enter one step at a time, and eventually yun nga, nag-start sa isang gift pack na Disciple Brew, di ba, na iba-ibang disciples, hanggang sa naging cafe na siya. Yes, tama Grabe, po. ang galing-galing. And very important, yun na-mention mo rin, no, na nung sinimulan mo tong cafe, marami kang nakilala. Which is, again, another very important ingredient sa bawat business. Yung network, yung community, di ba, ng mga kakilala mo, whether ikaw yung makakatulong sa kanila or sila yung makakatulong sa'yo based sa experience nila and so on. Grabe, ang daming learning. So, sa mga viewers naman natin na nag-iisip ngayon mag-business or may business ngayon, ano yung mga masishare mo naman sa kanila ng mga tips? Yan. So sa mga viewers po natin, no, siguro unang-una po is ipag-pray po talaga din kung ano po yung mga plans natin. Because most of the time, no, we are just praying po kapag nagawa na natin. Tsaka parang ginagawang last resort. Sila. Pag sobrang laki na ng problema, saka pa lang sila Yes. magpipray. Like, we already entered
this venture, then, Lord bless mo tong business na to. Oo, Pero oo. yun ba talaga yung gusto ni Lord Oo, para dapat sa atin? from the very start. Yes. Oo. Then sisisihin natin si Lord, Lord, bakit At hinayaan mo mangyari mga gano'n, diba? So, pag-pray po talaga. Second, mahalaga na may mentor. Mahalaga po na may mentor. At first po, nahirapan po ako dyan kasi medyo may yabang tayo na, alam ko na yan. Oo. May mentor na nga din ako, paano mag-business Oo. parang gano'n, diba? But then, my experiences po sa pagtayo nitong Disciple Brew humbled me na I cannot do it alone. Correct. There are more experienced people who can help me. Yeah. So yeah, you need to find the right mentor. Right mentor, yung mentor na dadalin ka dun sa gusto mong path Yes. talaga. Paano ka makapunta from A to B, B to C, Oo. hanggang doon. Importante po yun. And then, pangatlo po, community. You really need to surround yourself with the right community. Because sabi nga po nila, malungkot daw maging negosyante. Correct. Pero hindi kailangan maging malungkot. Basta you have the right community with you, right people. Kaya sabi ko po kanina sa inyo, diba? This time, itong season ko po na to, hindi ko na po naramdaman na mag-isa ako because there's a lot of people praying for me, praying for the business, encouraging me po. So, the community is very important. Yes. Wow. And speaking of community, paano nila mapupuntahan ang iyong cafe para makita naman anong meron sa Disciple Brew Cafe? Ayan. So, our cafe po is located at Eaton Centris sa Quezon Avenue, Quezon City. So, katabi lang po kami ng Victory, Quezon Avenue. So, katabi-tabi ng church. So, madali nyo lang po siya mapupuntahan. Tara, kape po tayo. So, drop by Disciple Brew po. Yes. Okay. At magkita tayo doon face to face. Thank you. Yes. Thank you again, Miss Trixie. Hello, thank you Thank po. you. Thank you. Alright.